guys! Good day! Today I will share about financial planning. This is a concept every Filipino should know. Experience financial freedom on your next generation. Ang goal namin is financial freedom for Filipino families. Right, start na natin. Would you rather have 1 million, 1 centavo doubled every day for 30 days? Bigyan ka kagad ng 1 million na i-deposit mo sa account mo or yung 1 centavo na dodoble siya araw-araw for 30 days. If ever na may 1 million ka ngayon, ano bang gagawin mo sa 1 million? You might want to say, 1 million na yan eh, di 1 million na, bakit papakawalan pa? Pero ito ang itsura ng 1 centavo na dumoble for 30 days. Abot pala siya ng 5.3 million at the end of 30 days. Let me tell you a story of 4 friends. Magkakabarkada sila, isang call center agent na 25 years old, bank teller na 26 years old, bank manager at age 35, and a businessman at age 40. Usap sila, Bes, hindi na tayo bumabata, kailangan na natin mag-save. Sabi ni Bank Teller, paano tayo makakapag-save? Yung sahod natin parang Coca-Cola. Sabi ng isang kaibigan, paano Coca-Cola? Sabi ni Bank Teller, di kung hindi sakto, zero. Pabugot yung kaibigan, sabi mismo. Sabi naman ng isang kaibigan, hindi, piling ko pwede tayo maging milyonaryo kung aalisin natin yung mga bisyo natin. Sabi ni call center agent, sige, aalisin ko na yung paninigarilyo ko, makakatipid ako ng 50 pesos per day. Sabi naman ni bank teller, o sige, aalisin ko na yung soft drinks ko. Na-avoid niya pa yung diabetes. Sabi ni bank manager, o sige, mas matanda naman ako sa inyo ikakat ko yung beer. So makakasave ako ng 100 pesos per day. At lumiit pa yung tiyan niya. Sabi ni businessman, kayo na lang mag-participate yan dahil hindi ko mag-give up yung junk foods. Ano bang ang 50 pesos per day ay 18,250 sa isang taon? Ang 100 a day ay 36,500 sa isang taon. Ipapakita ko yung illustration na nag-start si call center agent at age 25. 15 years, nakapaghulog siya ng 18,250 at ang total is 273,000. Si bank teller naman nagsimula ng age 35 ng 36,500 kada taon hanggang 25 years kaya nagkaroon siya ng 912,500. Halimbawa, ang compounding interest ay 10%. Sample lang ito na kunwari, 10% every year. Palagay nyo, sino ang may pinakamaraming pera sa kanila? Aring mong isagot si bank manager kasi kita naman 912,000 na yung pera niya. Manager meron siyang 4.3 million. Si manager meron siyang 4.719 million. At si call center naman meron siyang 4.72 million. Paano nangyari yun? Halimbawa, yung 18,000 mo at the end of the year, kumita ng 10%. Tapos magiging 20,000 yon. Tapos mag-a-add ka ulit ng 18,000. Tapos yun na ulit yung mag-grow o mag-earn ng 10%. Parang snowball effect yung nangyayari. Pero si manager, kahit dinoble niya pa yung nilagay niya, talo pa rin siya kasi konti na lang ang years niya kahit late na siya nag-start, okay lang. Sa financial planning, wala na tayong control Ang control lang natin is from now until the day we retire. Pwede mong sabihin sa akin, Abi, gusto ko yan Kaya lang sakto yung pera ko ngayon. To tell you honestly, hindi mo naman kailangan mag-increase ng sweldo para lang makapag-start ka rito. Subukan mo hanapin yung bad habits mo, katulad ng mga 11-11. Meron na naman tayong sales, so tingnan natin yung mga na-add to cart, di ba? Pwede mo palitan yung bad habits mo na pwede mag-lead sa atin para maging milyonaryo. Or pwede rin naman na sabihin mo, Abi, gusto ko yan kaso next year na ako mag-start. Okay, sige, next year. Pero nakita mo po ba to sa illustration? Ilan yung years na gap ni call center agent kay bank manager? 1 year lang, di ba? Pero si bank manager, nag-extend pa ng 4 years pero hindi niya pa rin natalo si call center agent. Ang idea kasi, after college, kumikita na or yung iba while studying. So, dapat dun pa lang nakakapag-save na at nakakapagsimula na for financial planning. Si businessman, ano kaya ang nangyari sa kanya? Wala. Naging old, sick, and poor man siya. Di ba nag-junk food siya, hindi siya nakapag-save, hindi siya nag-start. Imagine, tumanda ng mahirap and may sakit pa. Ikaw po ba, kapag nagbe-birthday ka, are you getting richer or just getting older? Dapat every time na nagbe-birthday, nag-i-improve. Ayan. And ito naman yung tinatawag nating financial planning stages. Anong pinanganak kayo, nag-aral, nagtrabaho, and then the moment na meron ng dependent sa income ninyo, breadwinner ka na, provider, kailangan nyo ng wealth protection to cover sad events like sickness, accident, disabilities, and untimely death. Kapag na-satisfy mo na yung first level na yun, pwede ka nang pumunta sa next stage, yun yung wealth accumulation. Ito yung mga pang long-term goal mo, education, retirement, and pag marami ka na na-accumulate, ang next concern mo is, paano mo di-distribute sa next generation mo, di ba? To cover yung HEL, funeral expenses, inheritance, hospital bills, estate tax, and legal fees. Tapos, naglagay ako dito ng ending. Bakit? Nakikita mo yung langit. Kasi 'di ba sabi nga ni Tony Stark na si Iron Man, the end is a start of the journey. Wala pong immortal. Lahat po tayo ay dadaan dyan. Makikita natin yung reality na lahat po tayo ay dadaan dyan. Kaya kapag may gustong kumuha sa akin ng accumulation muna, pero wala pang protection, hindi ko magagawa yung role ko as a financial advisor kung mag-jump tayo agad to the next level. Allow me to protect muna yung
income ninyo bago tayo mag-accumulate muna. Protect your money first before we build your fortune. May dalawang klase ng income. Ito yung active at passive income. Yung active income, ito yung mga professional employee na you're working for money. Dapat physically nandun ka. And ito naman passive income. Ito yung kahit natutulog ka, kumikita ka, no? Hindi katulad ng guard dito sa gate namin, natutulog, kumikita. Pero di ganong passive income, ha? Ayan, mga apartments, mga ganyan. So, habang ikaw, yung man at work, dapat may protection ka, no? Pa-protection na natin yung man at work. So, habang ikaw yung man at work, dapat may protection ka. And alam mo ba, according sa PIDS, ito yung Philippine Income Classes, no? Kunwari pala, ito yung income mo, 219K and above. Pwede mo na palang sabihin sa sarili mo na nasa rich ka. If 131K to 219K, nasa upper middle class. So, ito yung tinatawag natin na income protection, no? Kunwari, ito ay SISO. Ito yung lifestyle ng family mo. Ito yung needs, wants, and dreams nila. Tapos, meron tatlong klase ng lifestyle. Yun yung tinatawag natin ng comfortable, luxurious, and poor. Balance lang yung lifestyle nila kasi meron dito 20 pieces ng 5 peso coin. Ibig sabihin, 100% yan kasi nakadepende sa tao. So, ito, balance yung income nila. Pero pagka nawala yung stock ng coins na yan, ano mangyayari? Instant poor yun. Kailangan mong ilipat ng public school yung anak mo. Kailangan huminto ng pag-aaral ng anak mo. Kailangan mong ibenta yung property. Babagsak ang lifestyle nila. Pero what if po kukuha lang ng 1 coin dito, ilalagay lang natin siya dyan? Kahit na nawala yung breadwinner, hindi magko-collapse yan kasi by setting aside of just a small percentage ng income mo, kahit na mawala yung breadwinner, magiging comfortable pa rin ang lifestyle ng pamilya mo o na maiiwan mo. Ito yung tinatawag natin na income protection. Actually, ang ino-offer talaga namin is peace of mind. And ito naman yung sa bridge income para sa mga may insurance or income protection na at gaano ba kahaba ang bridge income mo? Ano yung bridge income? Ito po yung family mo, ito naman yung destination nila. Kayo yung bridge, ikaw yung magtatawid sa family mo, no? Okay yan habang may income. Pero ano mangyayari sa bridge kapag nawala yung breadwinner? Mawawala na rin yung income. Mawawala na rin yung pagtawid niya. Paano sila makakatawid doon? Lulubog na sila noon. Tapos sasabihin, ay, Miss Abby, meron na akong insurance. Ang tanong, magkano po? Gaano ba kahaba yung bridge? Magkano po yung insurance ninyo? So halimbawa, meron ka ng 500,000 life insurance sa company. Then magkano po yung monthly expenses niyo sa bahay, yung coverage expenses? Halimbawa, nag-average kayo ng 50,000 per month. So, kapag natanggap ng beneficiary mo yung 500,000, i-divide lang natin yun ng 50,000 per month. So, gano'ng katagal yun tatagal? So, kapag natanggap na, di ba 10 months lang? Di ba pag natanggap nila ng January, October, ubus na yun. Paano na sila makakatawid nun? So, kunwari natanggap nila, no? Bridge income lang ang tawag doon. After 10 months, lulubog na rin sila. That's why, it is important to have adequate coverage for the needs ng ating mahal sa buhay or mga dependents. And ang ideal po kasi nito, dapat at least 120 months ng monthly expenses or at least good for 10 years. Kasi by that time, transition na yan na makakatawid na yung family mo. For the next 10 years, by that time, baka yung anak mo may work na din nun. Makakatulong na siya. Baka by that time, yung asawa mo meron na ding bagong work. Hindi spouse ha, baka may bago na din yung work. Ayan, gumawa lang ako ng good for 10 years kasi ano kayo, hindi na kayo magtatrabaho? Ngayon, ang tanong, gaano kahabang bridge income ang gusto mong ibigay sa family mo? Halimbawa, ang gusto mo good for 30 years. So, multiply lang natin yung 50,000 mo sa 360. Edi yun yung magiging insurance niya. Ngayon, gaano kahaba ang bridge niya? Diba? At least 120 months or 10 years. Ibig sabihin, 10 years na meron kang 50,000 per month, ay 6 million. Alright. Ito naman yung sinasatawag natin na critical illness. Alam mo ba yung sad event, sickness, accident, disability, and death? Ito yung parang si Thanos with just one snap of a finger na wipe out yung pera ninyo. Diba? May kakilala ka bang nagkaroon ng critical illness or COVID? Ubus ang pera talaga. Ako may kasamahan din ako sa opisina before. Million yung ginastos niya to fight for the illness and wala. Nag-pass away pa rin and nag-iwan ng prob dun sa family na naiwan na niya. And ito yung tinatawag natin na critical illness benefit. Ito naman yung magpoprotect sa sad events na ito. Kaya lang, the only time you can get a health plan is habang healthy ka pa. So, meron nga nagsabi na isang nurse, ang sabi niya, Ma'am, marami na ako nakitang pumasok sa ospital na mayaman, lumabas na mahirap. Totoo talaga yun kasi nawa-wipe out talaga. Isang nakakalungkot na event yun, talagang back to zero, back to scratch. Ito naman yung tinatawag kong income and expense. Sino bang gumagawa ng budget sa family nyo? Usually, di ba, mga wife or mga mother, di ba, may tinatawag tayo na income minus expenses. Ito yung mga expenses natin like grocery, house rent, loan, Meralco, utilities, mobile phone, and isama na natin ikaw. Or yung breadwinner, kapag ba nawala yung breadwinner, hihinto yung expenses ng family mo. Hindi, di ba? Life must go on. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang trabaho namin ng mga
life insurance agent. The moment na nawala yung breadwinner, the moment na nawala yung income nito, si life insurance lang ang mawawala sa column ng expenses at mapupunta sa income, siya lang yung expenses na huminto ang expense at naging income. Na tipong sasagutin niya yung mga remaining expenses, ito yung tinatawag na income replacement talaga. Diba? Pero what if ininvest mo na lang sana sa Bitcoin kaysa sa insurance, kikita ka pa? You're right. That's why I'm here. Dahil hindi naman dinesign ng insurance para yumaman kayo. Dinesign ito para ang family mo ay hindi maghihirap kasi it's like paying an income prepaid plan. Ito naman yung tinatawag natin na inflation. Kunwari, ang bank account mo ay nagbibigay sa'yo ng 0.125 interest percent, pero ang inflation natin ay nag-average ng 4% or higher. Biruin mo, ang 100 pesos mo after 10 years ay 100.13 na yun sa bangko, pero yung cost of goods magiging 148 na yun. Kalahati na yung nawala. Kaya yung the best way to lose money ay kapag iniwan mo siya sa bangko. Hindi enough na magsisave kayo, dapat nag-i-invest din. So, dapat mas mataas ang kikitain mo kaysa sa inflation. At least, tapatan mo or lampasan mo, pero wag yung mas mababa sa inflation. Sa education fund naman, gusto mo bang pag-aralin yung anak mo sa school na gusto niya, sa course na gusto niya, or doon lang sa maa-afford mo? What if yung anak mo gusto mag-doctor, gusto maging pilot, gusto maging lawyer? Sasabihin mo, ang mahal na napili mo. 'Di ba? Nag-average tayo, ito mula kinder, grade 1 hanggang grade 12. Yan, nag-i-increase tayo, 10% every year increase. If you think education is expensive, then try ignorance. Sa atin nakasalalay ang future ng ating anak. So, dapat talagang pinaghahandaan yan. Sa retirement naman, ito yung statistic ng retirees pagdating nila ng 60s. Alam mo ba, 45% sa kanila umaasa sa mga anak or sa in-laws. Kasi pagkakatok ako, ayoko nang mahina lang. Kasi di ba kapag kamahina, parang nahihiya ka na. Sasabihin ng manugang mo, oh, hihingi na naman yung nanay mo. Gusto ko kapag kakatok ako, yung ganyan, malakas yung parang kontrabida. Yung ilabas yung mga bata, may lakad tayo, di ba? Ganoon, yung gusto ko kapag ako yung pinag-aagawan. Ayoko yung parang ako yung pinagpapasapasahan. Kasi kapag wala kayong financial planning sa retirement ninyo, maaaring masama sa 45% na nagiging dependent sa anak. At magpapasapasahan kayo niyan. And to remind you, your child is not a retirement fund. At ang 22% naman, may nakita ba kayong matanda na nagtatrabaho pa rin? Kapag tinanong mo, sir, bakit nagtatrabaho pa rin kayo? Ang isasagot niyan, di anak, kapag tumigil ako magtatrabaho, wala na akong kakainin. Talagang work until death na. So ito naman yung 30% dependent sa charity katulad ng mga SSS. And to tell you, 2% lang ang financially independent na mga nagre-retire talaga na ready. Kaya naman ako naglagay ng Wheel of Fortune dito kasi ang laki ng probability na kapag hindi kayo nagplano, mapupunta kayo sa 45% or sa 30%. Parang 2% lang ang chances na mag-retire kayo with dignity. Kaya i-allow mo ang Wheel of Fortune ang mag-decide para sa future mo. Kasi if you fail to plan, you plan to fail. Then ito naman sa estate tax, kunwari ang net worth ng asset mo ay 50 million. Alam mo bang ang unang kukuha ng mana ay ang government? Kukuha ng 6% is lies yun. Ang 6% ng 50 million ay 3 million. Di ba ang laki naman yan? Pwede na ako magpatayo ng kondo nun ah. Ganun po talaga ang mangyayari nun. Pero may suggestion po ako sa inyo. What if kukurot tayo from the 6%? Anong ibig ko sabihin? Bibigyan ko kayo ng insurance worth 3 million. Maghuhulog lang kayo ng premium. And ang premium kasi ng 40 years old ay 3% lang ng 3 million eh. Kaya mga nasa 90,000 per year lang yon. Maghuhulog na kayo ng 90,000 per year, pero pag natanggap ng beneficiary mo yung 3 million, may pambayad na sila sa government, intact yung property, pinaka-practical na solution pa rin, ang life insurance. And then ito yung proper allocation ng income. So ito yung tinatawag na 20-50-30 rule. Pagdating ng sweldo nyo, you pay yourself first, 20%. Isasama mo yung sarili mo sa list of expenses, no? Yung 50% sa mga food, shelter, ito yung mga basic needs mo. And yung 30%, ito yung sa pang-wants. Mag-add to cart ka na yan. Kasi ganito yun eh. Alam mo yung smart farmer? Kunwari nag-harvest kayo ng 10 sako ng rice, i-consume mo ba yung 10 sako ng rice? So, what if yung 2 sako ay ibalik natin sa soil para may continuous ang ating harvest? Diba? Kasi kapag nilubos mo na yun, wala na ulit yun. Trabaho ng trabaho, pero yung plant ka ng plant na ganon. Paging sobrang laki na yung farm mo. Ganito talaga ang purpose ng financial planning. Bibigyan ko po kayo ng 2 susi sa inyong safety deposit box. Yung isang susi para sa pamilya mo, para may access sila kapag wala na kayo. Yung isa naman, ito yung parang meron kayong access sa sarili niyo kasi may tinatawag na living too long and dying too soon. Diba? Ano man ang mangyari sa dalawa na yon, may access pa rin ang tao doon. And you are one decision away from a totally different future. And that's the financial planning. And if you want to level up or go to the next level, sa mga nalaman mo ngayon, gusto mo bang umayos ang finances mo? Nagko-conduct ako ng free comprehensive financial planning na sure ako madaming ma-add na value to sa'yo. Online private session siya, and personal financial planning siya na naaayon sa'yo mismo dahil finances is a serious matter. I will be teaching strategies and techniques on how to budget, allocate, and prioritize cash flow. Kontakin mo lang ako or any financial advisor na kilala mo para mag-guide kita dahil libreng financial planning ito. Mabilis mapuno ang schedule namin. Hope to see you soon! Again, this is Abby Laconsay, your financial coach.